Agosto 2025, pumasok si Zelensky sa White House na may dalang PowerPoint. Ang pamagat ng presentasyon, Making US-Ukraine drone industry great. maingat niyang pinili ang mga salita. Ito ang slogan ni Trump, Make America Great Again. Ngunit inangkop lang. Paraan ito ng pagsasabi, mabuti ito para sa iyo at Estados Unidos. Ang mga susunod na slide ay nagpapakita ng mapa ng gitnang silangan, babala na pinapahusay ng Iran ang mga drone nito at isang konkretong panukala. Hayaan ninyong magtayo ang Ukraine ng mga sentro ng labanan sa mga base militar ng Amerika sa riyon bago maging huli ang lahat. Nakinig si Trump at inutos sa team niya na pag-aralan ito. Alam mo ba ang ginawa nila? Ipinaliwanag ng isang opisyal ng Amerika pagkatapos ng walang paligoy-ligoy, inisip namin na si Zelensky ay basta si Zelensky lang. May nagdesisyong huwag bumili. 6 na buwan pagkatapos, nagpakawala ang Iran ng daan-daang drone laban sa mga base ng Amerika sa gitnang silangan. Sa 3 araw, gumamit ang Estados Unidos ng 800 Patriot missile, mas marami kaysa sa naipadala nila sa Ukraine sa 4 na taong digmaan. 6 na sundalong Amerikano ang patay at tumawag ang Pentagon sa Ukraine. Sa video na ito, malalaman mo kung paano nagawa ng isang bansang winasak ng 4 na taong digmaan ang pinakahinahanap na sandata sa mundo at kung bakit nito binabago ang lahat sa tunggalian sa gitnang silangan. Para maintindihan ang nangyari pagkatapos, kailangang maunawaan ang problema ng Estados Unidos. Ang Iran ay hindi umaatake gamit ang advanced na teknolohiya. Hindi ito mga stealth fighter, hindi ito mga high precision missile. Ito ay mga Shahed, murang drone, simple, ginawang maramihan at sabay-sabay pinapalipad. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 50,000 dolyar para sa Iran na gawin. Halos balewala ito kumpara sa gastos ng bansa sa ibang armas. Hindi ang gastos ng Shahed ang problema, kundi ang gastos ng pagpabagsak nito. Bawat Patriot missile ng Amerika ay nakakahalaga ng halos 4 na milyong dolyar. Kaya kapag nagpapakawala ang Iran ng 5 drone sa isang atake, gumagastos sila ng hindi higit sa 250,000 dolyar. 20 milyong dolyar ang ginastos ng Estados Unidos para tumugon. Iyan ay ratio na 80 sa isa. 80 dolyar ng Amerika ang nagagastos sa bawat isang dolyar ng Iran. Hindi ito isang labanan, ito ay isang patibong na pinansyal at alam ng eksaktong ginagawa nila. Simple at malupit ang estratehiya. Pilitin ng mga Amerikano na gumastos ng mas malaki kaysa sa sarili nilang ginagastos. Sunod-sunod ang pag-atake hanggang sa magsimulang maubos ang mga stock ng Patriot sa loob ng 3 araw ng labanan. Ayon kay Zelensky, ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa gitnang silangan ay nagpaputok ng 800 interceptor missiles. Para magkaroon ng ideya kung ano ang ibig sabihin nito, sa 4 na taon ng ganap na digmaan ng Rusya laban sa Ukraine, 600 Patriot missiles lang ang ipinadala ng Estados Unidos sa Ukraine. Mas higit pa riyan ang nagamit sa gitnang silangan sa loob lang ng 72 oras. Naging imposibleng mapanatili ang ganitong sitwasyon. At doon naalala ng Pentagon ang presentasyon na binaliwala nila mga 6 na buwan nang nakalipas. Opisyal na dumating sa Ukraine ang kahilingan ng tulong noong 5 ng Marso. Nagpost si Zelensky sa X, nakatanggap kami ng kahilingan mula sa Estados Unidos para sa tiyak na tulong sa proteksyon laban sa mga Shahed sa reyon ng gitnang silangan. Agad siyang tumugon. Nagpunta sa Jordan ang mga kopo ng Ukrainyano para protektahan ang mga base militar ng Amerika. Ngunit pagkatapos, may nangyaring isang bagay na lubos na naglalarawan sa relasyon ng dalawang bansa noong panahong iyon. Isipin mo, ano ang gagawin mo kung ang sarili mong hukbo ay humingi ng tulong sa likod ng mga eksena habang sinasabi mo sa publiko na hindi mo ito kailangan? Habang bumibiyahe ang mga eksperto mula Ukraine papuntang gitnang silangan sa kahilingan ng Pentagon, diretsahang nagsalita si Pangulong Donald Trump sa Fox News Radio. Hindi namin kailangan ang tulong nila laban sa mga drone. Huminto ka at pag-isipan mo yan. Humingi ng tulong ang Pentagon. Papunta na ang mga Ukrainyano at sinabi ng presidente ng Estados Unidos sa publiko na hindi niya sila kailangan.
Hindi nagalit si Zelensky, bagkus tumugon siya gamit ang mga katotohanan at patuloy na nagpapadala ng mga espesyalista. Sa huli, ano nga bang meron sa Ukraine na di pa alam ng lahat? Paano naging pinakamalaking halimbawa ng depensa laban sa mga drone ang isang bansang winasak ng 4 na taon ng digmaan? Ang sagot ay may pangalan at nagkakahalaga ng $2,000. Ang tinutukoy ko ay ang Sting. Inilarawan ng Reuters ang drone na parang isang lava lamp na may mga pakpak, lumilipad na may nakakakilabot na ingay. Ito ay tumpak na paglalarawan. Isang drone na may 4 na ilisi at hugis bala na ginawa gamit ang 3D printer. Na ang mga motor ay nakatropa abante, hindi pataas. Hindi ito ginawa para lumipad ng elegante, kundi para humarurot at maabot ang target bago makarating sa destinasyon. Да, все снято. Ang Sting ay umaabot ng 280 kilometro kada oras, may abot na hanggang 37 kilometro depende sa variant at kayang mag-operate sa taas na higit sa 3 kilometro. May dala itong thermal camera na nakakakita ng init ng makina na isang Shahed kahit gitna ng gabi, kahit may hamog o mahina ang visibility. Kapag nahanap na nito ang target, gumagamit ito ng artificial intelligence para mag-lock dito mag-isa sa huling bahagi ng paglipad. Pwedeng sirain nito ng operator sa pamamagitan ng direktang banggaan o pasabugin sa tamang sandali. Ang pampasabog na karga ay may bigat na 500 gramo, maliit para mapanatiling mababa ang gastos pero sapat na malaki para mapatumba ang Shahed. Ngayon, sabihin mo sa akin, magkano sa tingin mo ang gastos para pabagsakin ang isa sa mga drone na yan gamit ang solusyong ginawa ng Ukraine? Nang nalaman ko yon, namangha talaga ako. Ang gastos sa paggawa ay nasa pagitan ng 1,000 hanggang 2,500 $500. Ang nagpapatakbo ng drone na ito ay hindi isang espesyalistang nagtapos sa akademiyang militar. Ang isang piloto na may karanasan sa FPV drones ay natututo kung paano gamitin ang Sting sa loob lamang ng 3 o 4 na araw ng pagsasanay. Sa Ukraine, matapos ang 4 na taong digmaan ng drone, laganap ng ganitong mga piloto. Isa sa kanila ay tinawag na Paskudnik. Pangalan niya sa digmaan na sa Ukrainyano ay masungit na tao. Dati siyang karpintero bago ang digmaan. Ngayon, pinapatakbo niya ang Sting mula sa loob ng isang binagong van na nakaparada sa isang bukas na parang kasama ang isang koponan na binubuo ng 12 hanggang 15 tao na nakakalat sa loob ng ilang kilometro na may suporta ng radar. Nang tanungin ng Reuters kung ano ang pakiramdam magpalipad ng drone sa totoong labanan, tanging makabuluhang sagot ang ibinigay ni Paskudnik. Hindi mo kayang ilarawan, kailangan mo lang maramdaman. Ang mga numero ang nagsasalita para dito. Mula nang magsimula itong gamitin ng malawakan noong Hunyo ng 2025, halos 4,000 Russian na drone na ang napabagsak ng Sting. Noong Disyembre ng taong iyon, ito ang unang interceptor sa mundo na kawasak ng Geran 3 bersong may jet engine ng Shahed ng Russia. Masyadong mabilis itong lumilipad para sa karamihan ng karaniwang depensa. Noong Enero ng 2026, ang mga interceptor ng Ukraine ang naging responsible sa 70% ng lahat ng Shahed na ibagsak sa Kiev, ang kabisera ng Ukraine. Hindi mga misil o kanyon na panlaban sa impapawid ang nagpabagsak, kundi mga drone na nagkakahalaga ng $2,000. Dito, nagbabago ang lahat dahil sa matematika. Itinayo ng Iran ang kanilang estratehiya sa isang napakasimpleng kalkulasyon. Ang murang mga drone ay pumipilit na mamahaling tugon. Sa mga Patriot, gumagana ng perpekto ang lohikang ito, pero sa Sting, baliktad ang laro. Ang isang grupo ng 5 Shahed ay nagkakahalaga sa Iran ng humigit kumulang $250,000. Gamit ang Patriot, gumagastos ang Estados Unidos ng 20 milyon para tumugon. Gamit ang Sting, gumagastos sila ng $5 hanggang $10,000. Biglang ang mga Amerikano na ang may pinansyal na kalamangan at ang Iran na ang nagsasayang ng pera sa bawat atake. Ang patibong na inihanda ng Iran ay bumalik sa kanila mismo. Hindi ang bansang may pinakamalaking budget militar sa mundo ang nakadiskubre ng solusyong ito.
Ito ay bansang kapos sa pera, kulang sa misil, walang tiyak na suporta at kailangang solusyonan ng problema ng mag-isa. Ngunit hindi lang murang drone ang dinala ni Zelensky sa gitnang silangan. Noong ika-17 ng Marso, 2026, nagsalita siya sa parlamento ng Britanya sa Londres sa harap ng mga mambabatas, mga lider ng NATO at ng internasyonal na media. Hindi siya pumunta para humingi ng suporta, pumunta siya para ipakita kung ano ang naitayo ng Ukraine. Sinabi niya ito sa parlamento. Mayroong 201 Ukrainyano sa gitnang silangan at sa rehiyon ng Gulpo sa ngayon at may 34 pa na handang umalis. Thank you so much. Sorry. Ang mga espesyalistang ito ay nasa United Arab Emirates na, sa Qatar, sa Saudi Arabia at papunta na sa Kuwait. Hindi sila pumunta roon para magbenta ng produkto, pumunta sila roon para magturo ng pakikipaglaban na inabot ng 4 na taon bago nabuo sa labanan, atake kada atake, drone kada drone. Ngayon, isipin mo ang isang komandante militar na nasa operations room na may ordinaryong iPad. Yung karaniwang ginagamit mo para manood ng video na gaya nito. Sa halip, sa screen, nakikita niya sa totoong oras bawat pag-atake ng drone na nangyayari, bawat kumpirmadong pagpabagsak na may video at kung saan nanggagaling ang bawat banta. Isang pindot lang, naililipat niya agad ang depensa sa tamang posisyon bago pa lumitaw ang Shahed sa radar. Hindi ito science fiction. Ito ang sistemang inilahad ni Zelensky sa talumpati at ginagamit nila kasama ang punong ministro, ministro ng depensa at mga kumander sa digmaan araw-araw. Ang ine-export ng Ukraine ay hindi lang basta sandata, kundi isang kumpletong pakete, ang drone, ang pagsasanay at ang sistemang ito ng real-time na impormasyon na ginagawang isang matalinong depensang network ang kahit anong base militar. Ayon sa Wall Street Journal, ang Saudi Aramco, pinakamalaking kumpanya ng langis sa mundo, ay nakikipagnegosasyon para bumili ng mga drone mula sa Ukraine para maprotektahan ang mga larangan ng langis nila. 11 bansa ang formal na humingi ng tulong at ang United Kingdom ay nakipag-partner sa Ukraine. Nagbibigay ng kaalaman ang Ukraine at pabrika naman ang Briton, nagtutulungan sila para gumawa at magpamahagi ng mga sistemang ito sa buong mundo. Sa talumpati niya sa London, pinaikli ni Zelensky ang lahat sa isang diretsong pangungusap. Kung kailangang pahintuin ng isang Shahed sa mga Emirado, kaya naming gawin yon. Kung kailangang pahintuin ito sa Europa o sa United Kingdom, kaya rin naming gawin yon. Pag-isipan mo, ilang pag-atake kaya ang naiwasan dahil dito? Nakakabahala isipin ito, pero kung titingnan na nangyayari ngayon, ang naalala ko lang ay ang sinabi ni Mark Twain. Hindi na uulit ang kasaysayan, pero tumutula ito. Tingnan mo, maraming sandali sa kasaysayan ng digmaan na ang pinakamurang sandata ay nanaig sa pinakamahal. Ang tirador laban sa espada, ang moskete laban sa balute, ang drone na $2,000 laban sa misil na 4 na milyon. Mayroong isang pattern na laging lumalabas at kung sino ang unang matuto ay laging may kalamangan. Noong Agosto 2025, pumasok si Zelensky sa White House na may PowerPoint, tinawag siyang ganyan lang talaga si Zelensky at umalis na walang nakuha. Noong Marso 2026 sa parlamento ng Britanya, may sinabi siyang napakalalim. Ang mga rehime ng Russia at Iran ay magkapatid sa galit at dahil doon, magkakampi rin sila sa pakikidigma. Gusto nating hinding-hindi magtagumpay sa anuman ang mga rehimeng itinayo sa pot. Huminto ka at mag-isip, pinag-uusapan natin ang isang bansa na patuloy pa rin nakikidigma na hindi kailanman nabigyan ng sapat na patriots. Hindi pinansin sa White House. Na gumawa ng sarili nilang solusyon dahil wala silang ibang pagpipilian at ginawang isa sa pinakahinahanap na teknolohiyang militar sa mundo ang solusyong yon. Makikita mo, hindi naghintay ang Ukraine ng respeto bago kumilos. Kumilos ang Ukraine at ang buong mundo ay natututo rito. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo ba kung tinanggap ng US ang panukala ni Zelensky noong Agosto 2025, iba ang naging takbo ng sigalot sa gitnang silangan? Iwanan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung napaisip ka ng nilalamang ito, ibahagi mo ito sa isang taong sumusubaybay sa ganitong paksa at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, ito na ang tamang pagkakataon. Mas mabilis magbago ang labang ito kaysa masundan ng media.
Kung gusto mong maunawaan kung ano talaga ang nangyayari, alam mo na kung saan pupunta. Hanggang sa muli.